Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, bagong issue na naman ang pag-uusapan natin to, no? Ha? Ito, nagva-viral itong issue na to eh. Ito ay regarding do sa Roblox, di ba? So, ito yon. Sabi ganun, dahil sa Roblox na yan, lumubog negosyo ko. 180k ang nagastos ng anak ko sa Roblox. Roblox ito yung game ano na yung nilalaro sa iPad ng mga bata. May mga tinatawag kasing in-app purchases eh. Yung hindi mo alam ay makakabili ka ng, 'di ba? Sa mga games may ganyan eh. Kahit nga sa PlayStation 5, 'di ba, yung mga game ngayon, yung mga DLC, 'di ba binibili 'yon? Ba't ganun ano? Hindi katulad nung dati, maglalaro ka lang ng video game nun. Isang ano lang, isang disc lang. Lagay mo, nandun na lahat. Hindi na yung may mga DLC pa. Anyway, may in-app purchases kasi yung ano, yung Roblox. Sabi ganun dito oh, viral ngayon sa social media ang post ng isang ina na hindi maitago ang pagkabigla at pagkadismaya matapos matuklasan umabot sa halos 180,000 ang nagastos ng kanyang anak sa Roblox, isang popular na online gaming platform. Ayon sa kanyang salaysay, hindi niya agad napansin ang mga transaction dahil nakalink ang kanyang GCash sa device ng kanyang anak. Bakit mo ililink doon sa device ng anak mo yung GCash? Ibig sabihin, yung device na yan ay ginagamit mo din. Dahil ginagamit mo yan, dapat mo monitor mo yan. Sa loob lamang ng ilang araw, unti-unting naubos ang kanyang ipon at sa pag-review ng statement of account, nakita niya na karamihan sa mga charges ay pawang in-game purchases o tama nga para sa Roblox. Robux, ang virtual currency ng Roblox. Bagamat hindi niya itinatanggi ang kanyang pagkukulang sa pagbabantay at pagmomonitor ng online activities ng kanyang anak, nananawagan rin siya sa mga magulang na maging mas mapanuri sa mga app at game na ina-access ng kanilang mga anak. Wait lang. Baka naman ginagamit mo din sa online sugal yung yung device na yan. Kaya nakalink yung GCash mo. Kasi sometimes ganun sa mga in-app purchase lalo na sa marketplace, hindi. Google Play, di ba? Pag bibili ka ng app doon, ang ano yan, komplikado yan, i-register mo pa yung ililink mo pa yung GCash mo doon. May history ka ng ano diyan. May history ka ng purchase diyan. Maaring siguro sa ano mo, sa nag-online sugal ka, pwede. Tapos isinisi mo na lang sa anak mo dahil nasita ka ng asawa mo siguro. Pwede ha, hindi ko sinasabing gano'n na nangyari. Pero pwede kasi, kada may transaction na mangyayari, magte-text sa'yo yan yung GCash mo eh. Imposibleng hindi mo maano yan. Hindi mo matatandaan yan. 'Di ba every time na may purchase yan. Tsaka ang alam ko pagka ngayon yata pag more than 2,000 ang magagastos mo, pag more than papadalhan ka ng OTP niyan, 'di ba? Alangang i-text doon sa device ng anak mo yung OTP. Feeling ko na ipang sugal mo ito. Pero hindi, may ebidensya ng laki ng pera niya sa Roblox. 734 trillion dahil sa Roblox na yan, lumubog ang negosyo ko at nagkaroon ng utang-utang. Mabebenta kaya to? Oo nga no, may evidence naman siya. Imposible naman kasi hindi mo maano yan na hindi ba nagte-text sa'yo ang GCash every time na may magbabawas? Ano ba yan? Maraming netizen na nakarelate ang nagpahayag ng suporta sa ina. Habang ilan ay nagbahagi ng sariling karanasan sa hindi inaasahang gastos
dulot ng mga in-app purchases. Ilang tech sabi na magulang naman na nagbigay ng payo kung paano i-restrict ang access sa pagbili ng apps o items sa mga gaming platform gaya ng Roblox. Sa huli, sinabi ng ina na hindi maibabalik ang perang nawala. Ngunit umaasa siyang magsilbing leksyon ito sa ibang magulang upang hindi na maulit ang parehong pagkakamali. Maraming bata ang nahihilig sa ganitong laro kaya bantayan po natin sila para hindi na umabot sa ganito. Dapat kasi ang device lang ng bata ay device lang ng bata. 'Di ba? Oo nga naman, to be fair naman, may screenshot siya na 734 trillion. Yung currency nung ano. Pero feeling ko nagamit mo itong device na to sa ibang app eh. Kaya na-access ng anak mo yung GCash. Pero ang pinagtataka ko doon, bakit hindi ka na-alarma? Dahil alam ko magte-text sa'yo ang GCash eh. 'Di ba? Anyway, proceed tayo sa next topic. So anong tingin nyo doon? Ano ba nangyari doon? To be fair naman pala, meron siyang may evidence siya Ang laki ng pera ng anak niya sa Roblox. Next. Ito. Nakalagay dito. Awareness post. Isa na namang nawala dahil sa implant. Nalunod ang heart niya dahil inabunuhan siya ng 5 bags na dugo. Naging anemic siya dahil sa implant niya. Kaya pinasalinan siya ng dugo. Hindi na siya hiyang sa pangatlong implant. Hiyang siya sa first implant at second. Sa third, which is hindi na siya hiyang, maraming dugo ang nawala sa kanya. Almost 2 months na siyang dinudugo na may kasamang malaking buo na lumalabas. Kaya yun, inabunuhan siya ng 5 bags at napunta sa heart niya. Dahilan ng nalunod ang puso niya. Wala siyang sakit sa puso, biglaan lang. Hindi nakayanan ang puso niya. Sana daw hindi na lang siya nagpaabono ng dugo or kahit 2 to 3 bags na lang muna. Basta't ang 10.1 at pwede naman siyang mag-vitamins. Tama to. Pwede naman siya mag-vitamins pero sulfate para daw tumaas ang hemoglobin niya. Ang implant ba na tinutukoy dito yung family planning, yun ba yun? Iba ang implant na iniisip ko eh. Hindi ito yung pagpaparitoke, di ba? Anyway, kung halimbawa yung sinasabi niya na nalunod sa 5 bags na dugo, hindi na ng doktor yon? Hindi na monitor ng doktor yon? Mukhang may negligence sa part ng doktor yun Pero totoo ito sinabi niya na pwede namang mag-iron at ferrous sulfate si pasyente eh. 'Di ba? May advice ng doktor. If ever man na may nangyaring ganito, pwedeng balikan yung doktor. May mali sa hatol niya or sa judgment niya. Na nagpa-transfuse siya ng nagpa-transfuse. Halongkatin nila yung record, baka doon makikita. 'Di ba? Anyway, medyo hindi natin alam yung buong pangyayari kung bakit nag-decide yung doktor ng ganun eh. Huwag na masisihin yung implant, 'di ba? Kasi matagal ng isa sa mga isa sa mga method ng family planning yung implant eh. Hindi naman fair na sisihin mo yun dahil sa implant. May pagkakamali sa diyan sa intervention. Yun ang dapat i-review. Kailangan maimbestigahan. Para maimbestigahan, patulpo kayo. Si Tulpo mag-i-investigate doon. Pero yung sisihin mo yung dahil sa implant, I think hindi naman yun. Hindi naman fair. 'Di ba?
Next video. Next video. Ito, to be fair naman, nung unang nakita ko, nung unang ano ko to, na-amaze din ako. Unang inisip ko, uod. Hindi ko rin kasi alam to. Panoorin nyo ha. Di ba? Ito lahat eh. Ito lahat. Tingnan mo. Gumagalaw talaga yan. Ito ba yan? Ipa ni Lordit. Ayun o, tingnan mo lahat. Ito lahat eh. Ito lahat. Tingnan mo talaga yan. Ito ba yan? Siyempre ako, ignorante din ako dyan, ano. Pero may tawag dyan eh. Yung flakes, anong tawag yun sa... Bonito flakes ba? Tama ba ako? Nasa comment section ba? Bonito flakes yata ang tawag dito eh. Wait lang ha. Oh, bonito flakes nga. Ito kasing ano na to, itong gumagalaw na to, masyadong maninipis to. Nagre-react siya doon sa init nung pagkain. Pagka ni-research nyo, ni-research ko to eh, nung nakita ko to eh. Nung nalaman ko eh. Hindi, kahit sino naman na hindi pa nakakita. Siyempre, iisipin mo, hindi ba ano yun? Hindi ba uod yun? Inuuod? Dahil gumagalaw nga naman, oh. Di ba? Yung pala nagre-react siya dahil mainit yung food. Nakita ko sa isang post sa YouTube. Pwede naman i-research agad. Or tanungin yung nag-prepare. Why is it moving? Di ba? Tanungin mo. Syempre, yung mga nagtatawa na ignorante, kasama po ako doon. Kasi hindi ko naman talaga alam yan eh. Yung ganyan eh. Na-amaze din ako eh. Di ba? Ganyan talaga te. Ignorante yarn. Sabi ganun. Wala eh. Isa rin ako dun sa hindi lang. First time ko nga rin makita to be fair. Nakaka-amaze eh. Tingnan nyo. Gumagalaw eh. Ayun o, tingnan mo lahat. Ito lahat eh. Ito lahat. Tingnan mo. Gumagalaw talaga yan. Ito ba yan? Ipa ni Lordit. Di ba? Na-amaze kayo. O ako lang. Next issue. Ito ano, saan na ba yun? Yung, ba't nawala? Buisit? Nawala. Yung nahuli na yung ano, yung kainis naman, biglang nawala yung ano, yung motor na may sumasayaw, nahuli na pala. Nawala eh. Papakita ko sana sa inyo eh. Ito oh, nahuli. Doon kung totoo yun, nakita ko na yun. Yan yung gumaganyan, nahuli na pala siya. Kaya gusto kong malaman yung details. Tingnan natin ha, yung update. Hindi eh, yung argument nung iba eh, sinasabi clear roads daw kasi eh. Pero kahit na, hirap magpakita ng skills sa pinadaming inggitero, wala akong nakita masama sa stand niya. Ang pinag-uusapan kasi public road eh. It doesn't matter kung wala bang tao yun o ano. Tingnan nga natin to. Don't say congratulations, but you May ano to eh, may video na nahuli siya eh. Tingnan nga natin. Nahuli. I don't know kung siya yun, ano. Nadaanan ko lang sa FB eh. Anyway, skip muna tayo do sa video. Kasi baka mamaya fake news yun eh.
Next. So ito, alam nyo, ito nagva-viral din to eh. Yung scoop all you can. Nothing beats a Jet2 Ano, isang holiday. ganon. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off. May ano, pagka may bagong opening kasi na supermarket, na ano kaya sa Robinson Supermarket eh, yung scoop all you can na yan eh. Bibigyan ka ng isang cone, tapos, didiskartihan mo yon. Isang ano lang yun, isang refillan lang yun ha. Pagka umalis ka na, hindi ka na pwedeng bumalik. Papatong hangga't makakaya mong patungan yung ng ice cream yung cone mo. Papatungan. Yun ang tinatawag ng scoop all you can. Ang ginawa nito ni Kuya, For a family of 4. yung ginano niya, dinakot niya ng buo at nilagay niya dun sa ano niya. Yung ganyan oh. Pero sana ubusin mo yan ha. Sayang naman yan kung hindi mo uubusin yan. 'Di ba? Oo nga, valid naman yung ano mo, pero pagka hindi mo inubos yan, sayang. Anyway, may ganyan eh. Nangyayari yan every time na may mag-o-open na ano, na bagong branch ng Robinsons or hypermarket, yung scoop all you can na yan. Next video. Ano ba itong nandito? Wait lang ha. Bagal kasi ng internet. Ano ba? Nangahawa ka ng pepe. Ano to? Scripted to. Scripted. Walang ano yan, walang sense. So ito. Last video. Ito yung pag-aresto daw ng suspect sa pamamaril. Pinanood ng live daw ni PNP Chief Nicolas Torre. Parang ang vibes nito, alam niyo yung ni-raid yung kampo ni Bin Laden na live din pinapanood ni Barack Obama. Parang ganito yung labas nito eh, tinan nyo. Mismong ang PNP Chief na si Police General Nicolas Torre III ang kasama sa live na nanood sa paghuli sa isang suspect sa Panabo, Davao del Norte sa pamamagitan po ng 5-minute police response. Ayon naman sa DILG, sa Agosto magiging operational na ang bagong 911 technology ng PNP. Nakatutok si June Veneracion. Imbis na simulation lang, totoong pagresponde ang namonitor ng PNP Chief na si General Nicolas Torre III habang nasa PNP Command Proud na proud si General Torre eh. Center sa Camp Crame sa Quezon City. May tumawag kasi sa 911 mula sa Panabo, Davao del Norte habang pinaghahandaan ang simulation para sa 5-minute response. Humingi ng tulong Magsisimulation sana. Merong nangyaring totoo. Saktong-sakto, no? ang caller na may kahinahinalang lalaki na naka-check-in sa isang maliit na hotel. Ang lalaki ay suspect pala sa naunang insidente ng pamamaril sa kalapit Saktong-sakto ng Tagum City. Live pinapanood natin, aresto sa Panabo, Davao del Norte. Nakuha na ng tagpo ng body camera ng mga rumeresponding pulis. Baril, oh. Oops, shabu. Intercepted. Snappy. Ipinakita kay Interior and Local What do you mean snappy? Government Secretary John Vic Rimulya ang recorded video nang bumisita siya sa PNP Command Center. Despite the technology we're using, we're doing very well. But with yung sa bagong sistema natin, I think the PNP will have a better response time. Ang bagong sistema na sinasabi ni Rimulya ay ang 911 technology na magiging operational na sa kalagitnaan ng Agosto. Mula ito sa isang technology provider na siyang winning bidder ng kontratang nasa mahigit 1.4 billion. Pero sana human pa rin yung sasagot, no? Wag nilang i-AI. Kasi karamihan ng mga call center na na ngayon yung let's say halimbawa sa Smart, sa customer service ng Smart, pag tumawag ka AI na eh. Kahit nga sa ultimong hypermarket magko-complain ka, AI na rin yung sasagot eh. Sana pa rin tawag dito, may tao pa rin. Billion pesos ang halaga. We're getting the latest generation in the world ang kukunin ng Pilipinas ngayon.
Kabilang sa features ng Ayan, yung ganyan. sistema, ang kakayahang matukoy agad ang lugar ng tumatawag. Ang features niya ay language sensitive. So kung tatawag ka galing Pampanga, Kapampangan ang sasagot sa'yo. So AI pa rin. Mas madali ring mapananagot kung prank caller ito. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pero sana maging successful to, no? Maging maayos yung ano. Siguro magiging way din ito na para mabawasan yung corruption sa PNP kasi hindi na makakaporma yan. Dapat nga maging mandatory na ano imo-monitor dapat pagka yung mga high profile na ano na kaya naman pala ng live na ganyan eh. Alam mo pag may nire-raid kayo na yung mga shabu na ano mamahalin, dapat i-live din yun para makita din ng mga tao. Kaya kahit na hindi yung mismong live, ano, after ma-record man lang, mapanood man namin na yung talagang totoong nangyayari. Kasi naiintindihan ko naman kung hindi nila pwedeng i-live yun. Siyempre may mga diskarte sila doon na ayaw mapanood. Di ba ganyan nag-fail yung ano yung pag-handle ng hostage crisis sa ano sa Luneta dati? Ni-live ng media yung mga hindi dapat i-live. Kaya tuloy nagkaroon ng madugong pagtatapos yung ano, 'di ba, yung hostage crisis doon. Kaya 'yun, 'di ba? Pero sana ano, ma-refine nila ng maayos 'yan. Or katulad ng sinabi ko, yung may mga high profile na ganun, ma-record na maayos para just in case ma-make sure na walang magtatanim ng ebidensya, walang magnanakaw ng ebidensya, 'di ba? Para wala na masasabi sa PNP. Anyway, yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.